Hello guys! Welcome back! This is Jasmine DIY. So for today's video is may panibago na naman akong ituturo sa inyo. So sa mga nagtatanong po guys kung ano po yung ginagamit kong pin. So ito po siya. Wala pong beads. Yung mga beads na bilog-bilog sa ulo. So ayan. Ano lang siya. Solid headed steel pin. So yan po yung pangalan niya. Nakapad po siya. Nakalagay siya sa pad. So ayan. Ito rin po yung ginagamit ko pang marking. So, yung size ng ano niya is 5 inch. Una-una natin gagawin is maglalagay tayo ng mark sa ating center of the table. Then, papuntang right and papuntang left para pantay yung ating marking para sa ating mga pleats. So, inuuna ko yung marking ng pleats para mabilis tayo gumawa ng pleats. So, ayan. Dito sa dulo is konti na lang yung natitira. Ayan, so tutupiin lang natin yung marking natin. At para sa gilid naman yung sobra ng mark. So, ayan. Para magiging 5 inch yung size niya. Then, continue mo lang yung marking natin dun sa left side sa gilid. So, next natin gagawin guys is dito tayo sa center magsisimula para sa ating ipipin na gagawing pleats. So, para sa right side natin is red na tela. So, ayan yung center natin. So, dito tayo sa left mag-start para matakpan yung tela natin. Next naman, ipapatong natin yung ating blue na tela. Ayan. So, pagdidikitin lang natin nito sa ating left side. So, ayan. So, ito yung center natin. So, dito tayo sa left side. Sa pinagpinan natin ng red na tela. So, ayan. So, ito yung center natin. Ayan. So, yung kulay blue natin ay going to the left yung pagpipin natin ng pleats. So, ayan. So, inuna ko muna yung kulay blue. Ayan. Pipin natin. Then, yung sa marking niya na 5 inch. Ayan. Ipipin natin dyan. So, ayan yung madali ang easiest way na gumawa ng pleats. So, i-connect mo lang siya sa marking mo. Hindi ka nagagawa ng single pleats. Bago natin ipagpatuloy yung ating video guys, so ipapakita ko muna kung ano yung meaning ng ating flag, lalo-lalo na sa mga viewers natin na taga-ibang bansa. Opo, so ito, yung how to properly display the Philippine flag. So ayan, pagbaliktad yung flag natin is times of war po yun. So ito yung properly kung paano natin i-display yung ating flag. At ito naman po ang simbolo ng Philippine flag. So, ayan yung mga symbols niya guys. Bago matapos yung video na to, so at least may natutunan tayo na kaalaman about Philippine flag. At ngayon guys, i-continue na natin siya magawa ng pleats. So, ayan. Ang tawag sa pleats na yan is knife pleats. So, next naman guys, dito naman tayo sa reds gagawa ng knife pleats. So, ayan, going to the right naman tayo. So, kanina sa blue na tela is going to the left. So, ngayon naman is going to the right for the red fabric. Para makatipid tayo sa ating video, i-magic na lang natin. Charan! So, ayan, tapos na siya. Para sa next step natin guys is gagawa na naman tayo ng marking. So ayan, nagmamark ako. So yung marking natin is yung kalahati ng 5 inch. So 2.5 yung marking natin ngayon. So ipapatong natin yung white na tela dahil white yung color ng ating triangle symbol sa Philippine flag. So ayan. Start pinning na tayo. So, dito ako nag-start mag-pin para yung cutting ng
tela is hindi makita sa labas. So, itatago natin yung mga chismis. So, ayan guys. So, ngayon guys is gagawa tayo ng double pleats. So, kasing size lang po ng minarkingan natin. Ayan, gagawa po muna tayo ng first pleats, then second pleats. Ayan, para magiging double pleats. Ganyan lang naman siya kasimple gumawa guys, kaso lang maaksaya talaga sa pins tong mga maraming design. So, ito na yung ating double pleats. Kada marking is may double pleats. So, ayan. So, i-magic na naman natin para mabilis. Ayan. Tapos na. So, after yan guys, ipipin natin by pair yung ating double pleats. Ayan. Nasa 1 inch or 2 inch yung pagpin natin. So, depende sa inyo kung gaano ka haba yung pagpin nyo ng pleats. So, after natin i-pin by pair, so, gagawa naman tayo ng diamond. So, ayan, may nakikita kayong ulo dyan sa gilid. Nakikisali na naman siya. Oh, so, ayan guys, continue lang natin gagawin ng diamonds yung ating mga double pleats. Ganyan lang po gumawa ng diamonds. I-connect mo lang yung mga pleatses. Ayan, connect and pin. So, ayan, tapos na yung ating unang layer ng ating diamond. So, next naman is gagawa tayo ng second layer ng diamonds. So, dito guys, pagpasyansyahan nyo na, hindi ko pala na-record yung video nito. Kala ko na-record ko na. So, ayan, gagawa lang kayo ng V-shape. So, sa center kayo mag-start ng paggawa ng diamonds para mapantay yung sa gilid. So, nakikita nyo sa table is hindi buo yung V-shape hanggang dulo kasi sobrang haba ng mesa natin, hindi kakayanin ng tela sa baba na tela. Dahil bitin yung tela sa baba. So, ginawa na natin ang paraan. So, kada gilid, taga left side may 4 na double pleats at sa right side may 4 na double pleats. So, pinantay lang natin siya guys. Importante is may V-shape symbol tayo sa ating flower. So, next naman natin gagawin is yung mga excess ng tela natin ay ipo-fold natin. I-reverse fold natin. So, para makita yung back ng tela natin, yung sa likod, yung kulay blue and red. So, kailangan nating ipo-fold tong mga excess ng diamonds. So, ayan. Ipipin mo lang siya guys. Ipo-fold din, ipipin. So, ayan guys, nakikita natin malinis na. So, na-fold na natin lahat yung mga excess ng diamonds. Kaya nakikita na yung color sa likod ng white na tela. So, ayan, next is dito naman tayo sa right side. So, i-magic na naman natin yan. Ayan, tapos na. So, magic lang guys para mabilis yung ating video. So, next naman natin gagawin is i-roll natin palabas yung double pleats natin. Ayan, ganyan lang guys, i-roll mo lang palabas para magiging rose buds. Yung rose buds guys, yung maliit na rose, yung pabuka pa lang yung rose, yung maliit na, yung bagong tubong bulaklak. So, ayan.
So, next natin gagawin is ilalagay na natin yung ating mga stars. Ayan, yung ating first star dito sa baba, sa center ng V-shape. Ayan, sa baba. Itutusok lang natin yung excess fabric niya doon sa may butas. So, ipipin mo din siya para hindi siya matanggal. So, next naman is yung ating sun. So, hindi ko alam kung sun ba ito o ano, bulaklak. So, ayan guys. Basta, sun na yan. Yan, ilalagay mo lang din siya dyan sa ano, may butas, yung excess niya. Basta sa gitna siya, sa center ng ating table, center ng V-shape. So, ayan, itutusok mo lang dyan yung kanyang excess na tela. Din ipipin natin para hindi siya mahulog. Ipipin natin yung dulo, yung mga dulo-dulo ng. So, next naman is ilalagay na natin sa right and left yung ating dalawang star na natira. So, ipipin talaga natin guys para hindi magkalaglagan yung ating mga stars, no? Ayan, ipin lang natin yung kanyang dulo doon sa white diamonds. Ayun na nga guys, tapos na at kumpleto na yung ating Philippine flag table skirting. So, ayun. May panibago na naman tayong natutunan na design ngayon sa ating table skirting. So, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel guys, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa mga panibagong videos na i-upload ko. Para naman sa mga beginners, meron po tayong mga video sa baba. So, i-click nyo lang yung video. So, marami kayong mapapipilian na mga basic design. So, ayan guys, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa next video ulit tayo magkikita. Bye!